Okay, good morning po sa inyo lahat. Well, again, this morning, once again, ay nandito po tayo, pinaparangalan natin, sinasamba ang Diyos, then at the same time, we're receiving the blessing of the Lord mula po sa Kanyang mga salita. Well, last time, I started with this series about discipleship. Kasi, well, of course, marami sa atin, given tayong lahat, dumaan po tayo bagamat tayo iniligtas ng Diyos, when the time na nireceive natin ng Panginoon bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Kaya lang, sometimes ay meron pong shortage of understanding to what God is doing. Yung kaligtasan kasi is just, hindi po siya just, it's a one thing starting point of the Lord sa tinatawag nating Kristyanismo. Dapat maliwanag yun. Nung niligtas ka ng Diyos, nagsimula sa iyo ang Diyos. Ngayon, ano yung pagpapatuloy? Of course, no, di ba? You were saved. I was saved. So, ano yung ngayon kasunod? Dapat alam natin yung buong Kristyanismo na ibinibigay sa atin ng Diyos. That's why, ang kasunod po nun ay pagiging alagad. Kailangan ma-disciple tayo. Kasi kapag hindi tayo na-disciple, hindi ka aalis sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Di ba? Hindi mo aayusin yung pagsamba mo, hindi mo aayusin yung pananalangin mo, hindi maaayos yung mga ugali natin, bagamat God, alam niya that we will never reach the perfection as Jesus-like. No? Big sabihin ay, pero makikita ng Diyos na somehow along the way, habang tayo nagpapatuloy bilang mga Kristiyano, ay maaabot natin yung tinatawag nating the disciple level. At least, paano man lang ay makahawig tayo doon sa itsura ni Kristo Jesus. And this is now, tatalakayin po natin sa umagang ito, the elements of true discipleship. Tayo pong lahat ay manalangin. Once again, Heavenly Father, we're so grateful having this time, once again, na sambahin namin at dakilain ang iyong pangalan. And we do believe, Lord, with your intention as well to bless us. Kaya naman po sa umagang ito, paintulutan mo pong minsan pa ang biyayang ito na gusto mong matanggap namin ay magkaroon po ng kaganapan sa pamagitan ng Espiritong Banal, gayon din ang mga salitang naihanda para po sa aming lahat. Hayaan mo po abang ginaganap namin ang pagkakataong ito, O Diyos, ay maparangalan lamang ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, when we talk about Kristyanismo at tinitalakay natin yung tinatawag na discipleship, it is about, when we talk about discipleship, a follower. Gusto talaga ng Diyos, ng Panginoon ay maging mabuti tayong tagasunod niya. Di po ba? Hindi po tayo tagasunod ng sino man, kundi tagasunod talaga siya. Kaya lang, si Jesus amazing, kapag merong gustong sumunod sa Kanya, parang minsan ano ba yon? Yung ano tawag kasi doon yung hindi siya ganun ka-gentle kung nung makibat siya. Makanita ka-pampering. No? Let's take a look with this verse. Sabi po dyan sa Luke chapter 9 verse 57, hanggang sa mga ilang talata, sabi niya dyan, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Wow. Ideal, di ba? I will follow you saan man po. This is a new person. So, sumagot si Jesus in 58. Sabi niya, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, siya yun, walang sariling tahanan. Parang, sasama ako sa iyo, sasama ka sa akin? Kilala mo ba ako? Wala akong bali. Wala akong nano. Wala akong ano, kahit ano. Tapos sasama ka sa akin? Ba't ganun ang sagot, di ba? Yan ba talaga sagot? Baka sa atin, sasabihin natin, makanya naman mo makibat ni. Di ba? Chismis siya pa, makanya niya makibat. Di ba sa atin, mali na yon? Then in 59, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao. So dito baligtad. Kanina, yung tao nagsabi, sumunod ka sa akin. Dito naman sinabi ni Jesus,
sumusunod ako sa iyo. Dito naman sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, sabi niya, Panginoon, ayan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. So, yon. Verse 60, ito na naman, yung gustong sumunod, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, in verse 61, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. In verse 62, ganito ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Well, kung titingnan po natin, these are, sabi nga, tatlong magkakaibang tao. But then again, the key word in this conversation and the key teachings that the Lord really wanted for us to learn right now, and even those people na nakabasa nito, yung tinatawag nilang follow me. Sa principle sa Biblia po, pag paulit-ulit, yun po'y nakadiin. Di po ba? So ibig sabihin, dito po ay tinatalakay ni Jesus yung discipleship. It's about follow me. Sabi ng isang tao, susunod po ako kahit saan kayo pumunta. Then at the second person, the Lord Jesus I told me, sabi niya, sumunod ka sa akin. Then the third one, sinabi niya uli, susunod po ako sa inyo. Kaya lang, again, this is about discipleship. Well, alam niyo po ba, ay mga taong itong nagsimula na na-encounter si Jesus. 3 would be the disciples at the subject is following Jesus. Yun ang subject nila na pinag-uusapan, pagsunod kay Jesus. So the first man says, sasama po ako sa inyo kahit saan. The second man says, sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus. And the third man says, susunod po ako, sabi niya. So dito makikita natin, paulit-ulit, kung susundan natin ang operative na salita rito ay patungkol sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Yun ang paksa dito. Ito ay tungkol sa mataas na halaga ng pagsunod kay Jesus. Ito ay tungkol kung ano ang humahadlang sa mga tao sa pagsunod kay Jesus. Makita po natin dyan, straightly, hindi nila nasunod si Jesus. But straightly, nagsabi sila, susunod po ako sa inyo. Sa mismong sa pangunahing paksang ito po'y tumutungkol sa pagsunod kay Jesus. Paano nga ba? Ano nga ba ang pagsunod? Ano nga ba ang discipleship? Well, meaning this morning, ang pagliligtas po is equal to discipleship. Hindi po pwedeng magligtas ng walang pagdidisipulo. Hindi po pwede yun. Kasi magiging walang pagbabago. May I repeat that statement. Hindi pwedeng magligtas ang Diyos ng walang pagdidisipulo kasi walang magiging pagbabago sa buhay at ugali ng tao na yun. And that's why the Lord Jesus Christ, babalik-balikan natin na madalas nating naririnig. Sabi niya, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad kong lahat ng bansa, lahat ng lahi, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa dulo ng panahon. Again, ulit-ulit, the last word, the last bilin, discipleship. Hindi niya sinabing, umayo kayo at iligtas ninyo ang mga tao at lahat ng lahi. Umayo kayo at ligtas ninyo ang lahat ng mga lahi. Because given, when you make disciple, ang lahat ng dinidisciple ay ligtas. At ang mga dinidisciple, yun lang mga ligtas. Yun lamang pinag-arian ni Kristo Jesus. Hindi mo madidisciple ang hindi pinag-arian ng Diyos. So dito, tinawag niya si Mateo. Yan po ang business ni Jesus. Tinawag niya si Mateo pang sumunod sa kanya. Tinawag niya mayamang batang pinuno pang sumunod sa kanya. Tinawag niya si Felipe upang sumunod sa kanya. Tinawag niya si Pedro upang sumunod sa kanya. Tinawag niya ang 12 alagad na sumunod sa kanya. Tinawag niya pa ang marami na sumunod sa kanya. So this is a call of discipleship. Pag sinabi nating pagliligtas. Kung ito ay hamon, kung ito ay tawag, ito po ay hamon nito ng pagsunod, hamon nito ng pag-aaral, hamon nito ng paggawa. Kaya that's why salvation is equal to discipleship. Hamon. And that is the call of salvation is equal to discipleship. Kaya kung tatanungin mo man ang katabi mo ngayon kung ligtas siya, ibig sabihin dapat pa-disciple ka. Di po ba? Hindi pwedeng hindi disciple ang naligtas kasi walang magbabago. Maaari may magbago, hindi ka pupunta sa impyerno, pero hindi ka gagalaw sa mundong ito ng tama. Without discipleship. So, yun po yung call.
The call of salvation is equal to the call of discipleship. Hindi po nag-iiwalay yan. Tandaan natin. Kaya nga po dito, pinagpipilitan namin na meron kayong life group leader, meron kayong life group, pinagpipilitan namin maka-enroll kayo sa SOD. Kasi bakit? Kung walang ganyan, anong gagawin ng simbahang to? Kakanta? Sasayaw? Magbibigay? It's nothing. Walang misyon. Because this is the great commission that the Lord Jesus Christ, go and make disciples. Yan ang agenda ng Diyos. Sa bawat taong nililigtas. Hindi ko agenda. In-agenda yan sa akin, in-agenda yan sa inyo, at i-agenda pa yan sa maraming maliligtas. Yan po ang call of discipleship. Pangalawa, yung tinatawag nating, ano po yung timetable? Dito maraming di nagkakaintindihan. Ano po yung timeline? Ang timeline ng pagsunod, o the timetable of discipleship. Ano ba yan? Panglingguhan? Pangbuwanan? Ngayon, pag nag-abroad ka, wala muna. Pag ganun ba? Pag nagtrabaho ka, hindi muna ako disciple kasi nagtatrabaho ko ngayon. O kaya pag nag-enroll ka ng college, college ako ngayon, marami akong gagawa. Huwag mo akong abalain. Walang disciple sa akin ngayon. Ano ba talaga ang timetable na naintindihan mo sa pagtawag ng pagsunod ng Panginoong Hesus? Well, kapag ginagawa niya ang pagtawag, ginagamit niya ang salitang alokoteo. Ibig sabihin ng salitang yan, i-put it in the present imperative. Pag naririnig natin yung the word imperative, ito po ay utos. Kumbaga, iniba lang ang salita. Command. Pag sinabing imperative, this is a command which implied, anong tawag niyan? Ongoing command. Pag sinabing ongoing command, walang tigil na pag-uutos at wala dapat tigil na pagsunod. It's a lifetime. Pag sinabi niyang akuloteo. So dito nangangahulugan ito ng tuloy-tuloy na pagsunod. Ang kahulugan mula ngayon sa iyong buhay, susunod ka na sa akin. Habang buhay. Saan ka mo makarating? Ano man ang iyong gagawin? You will be my follower. Yan ang kahulugan ng go and make disciple. Hindi ito katulad ng modern understanding natin about discipleship, about evangelism. Ang moderno pong pag-ebanghelyo ay nabubuo sa ating paniniwala ng pagiging isang Kristiyano ay isang bagay na panandalian lamang. Hindi ka dapat maabala. Hindi isang panghabang buhay. Ayan na nakakalungkot na maling nagiging isipan. Parang it's a salvation time. So ito ay isang bagay na, ang pagtanggap kay Kristo ay isang bagay na isang emosyonal na karanasan sa panahon ito. Kung saan ikaw ay dadala na maalab na pangangaral o nakakantig na puso ng mga kwento o musika, then born again ka na. Yan po ang kalakaran niya yon. So ano man ang maaaring gamitin upang imukin ng isang tao sa isang sandali ng emosyonal na pagsunod o pagsusuko, kung saan sila ay magdarasal ng isang panalangin, gagawa ng desisyon, tatanggapin si Kristo. Iyon ang tila direksyon ng modernong evangelical o tinatawag nating evangelism. Ganun ba talaga ang evangelism? Kasi pag sinabang evangelism, pagliligtas. Ang evangelism po, pagliligtas at pagdidisipulo. Hindi po yun nakaiwalay. So kailangan natin gawin ay kunin ang sandaling iyon, sabihin ang panalangin na iyon, at kung hindi nila alam kung anong dapat, bibigyan sila ng formula ng panalangin. Ano po yun? Ganito ang panalangin. Tanggapin mo si Jesus. Bagamat marami naman po talaga nagawa yan. Kaya lang hindi po doon nagdudulo. Yung iba nagamit yan. Of course, nagamit sa akin yan, 1984. The person who prayed, pinasunod niya ako, then totoo talaga, natanggap ko si Lord. At yun lang ang kailangan para maging isang Kristiyano. Ang mahirap, yun lang ang alam natin sa pagiging Kristiyano. No? Alam mo, yun lang. After having this eternal life, after having Jesus Christ, after receiving the Holy Spirit, then what? Doing nothing. Walang logical truth doon. So dito makikita natin, hindi ginawa ng Panginoong Hesus niya o sinabi ang mga ganong bagay, bagabagi ng kanilang damdamin. Tingnan niyo po rito kanina, may gustong sumunod. Dinramahan niya ba? Yung tatlo kanina, sabi niya, susunod po ako sa kahit saan kayo pumunta. Nagdrama ba si Jesus? Wow, nice, brother. Kamo? Diba? Hindi. Agad sinabi niya, kilala mo ba ako? Wala akong bahay. Daig pa ako ng daga. Diba? Hindi ginawa ng Panginoong Hesus ang alin. Tinuro na bahaginan ng kanilang damdamin para sumuko sila sa kanyang paghari. Hindi niya inantig. Kasi ninyo, hindi niya inantig ang kanilang madramang damdamin. Inantig ba?
Sa talata kanina. Di ba? Ba't naman ganun na sagot? Parang mali pa nga si Jesus kung tayo ang standard eh. Di ba? Napansin natin wala siyang pagdidikta ng mga panalangin na dapat gawin o gamitin. Hindi ginawa ng Panginoong Hesus yun, hindi ginawa ng mga apostol yun. Subalit sa panahon natin ngayon, ang tawag na kaligtasan, tila tinitingnan ng isang pangyayari lang, isang tugon, isang emotional moment. Tinanggap ito, kikya pa yan. Kikya pa, magsalibat-bat siya pa. Kaya ba't namang kinyak, magsalibat-bat? Halari. Diba? Hindi ganyan po sa panahon ng Panginoong Hesus. Kapag ang Panginoong Hesus nag-imbita ng sino man sa kanyang paghahari, when Jesus invited someone to receive His forgiveness and salvation, so, dito makikita natin, ang Panginoong Hesus nag-imbita ng sino man para tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan at hinihingi ni Hesus sa saong yun ang pagsunod sa buong buhay niya. When He received that, when Jesus gave that kingdom doon sa isang tao, hindi po nagtatapos na pupunta ka ng langit. Follow with that. Hinihingi ni Jesus yung obedience for life. Pagsunod habang buhay. Hindi pa nandali ang pagsunod. Sunod. Hindi pa alis-alis na pagsunod. Hindi kapag naisip lang na pagsunod. Hindi kung kailan na gusto mo lang na pagsunod. Hindi niya hingi ang emotional obedience. No. Let's understand this. Hindi niya hiningi yung moody obedience. Anong sabi niya? Lifetime obedience. Saan ka man makarating, saan ka man magpunta. Nais niya ang isang pinag-isipan, naunawaan at pagtatalaga o pagsunod na panghabang buhay. This is what Jesus really like. Pagsisisi ng kasalanan, pagpapahayag ng pagiging Panginoon ni Jesus, pagsunod galing sa puso, sa salita niya, sa spirito na panghabang buhay. Diba? Kasi pag hindi natin naintindihan, halimbawa tayo dito, Pastor, papalot po ngayon eh. Ko po talaga simba ngayon, pilang bulan. Kasi papalot. Kasi dakal ko dara. O diba? Kasi dakal ko asikasuan. Ganun ba? Di po ganun ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi tinuro ni Jesus ang short-term discipleship. Walang ganung term. Yun ang diin ng ministry ni Jesus. He made these things so difficult for many would be disciples that. No. For example, in John 6, makikita natin, many of His disciples walks no more with Him. Hindi na sumama sa Kanya. Kasi bakit? Ang pagiging ligtas o disciple, hindi pang short time, hindi kapag may time, hindi kapag retired time. Hindi kapag gusto na time, at hindi kapag wala nang ginagawa time. Ganyan ang mindset ng ligtas, ng maraming ligtas. Kailangan, may short time lang yan ha. May gagawin pa ako. Kailangan, may time. Kailangan, pag-retard na ako, pastor. Pag gusto ko lang, pag ginagawa na time, hindi po ganun ang discipleship. Ang kaligtasan ay tutuloy sa discipleship na pang lifetime. This is a lifetime call. Hindi kailanman iniwalay ni Jesus ang salvation at discipleship. And that is the timeline. Kaya po kayo, kumusta? Are you a lifetime disciple or short-time disciple? May time disciple? Retired time disciple? Ano pong klaseng disciple? Ang alam nyo. Si Jesus, ang inahanap po niya at gusto niya ng mga disciple ay pang lifetime disciple. Well, this verse has been used by Pastor Jim, di ba, last time? Sinabi niya doon, iayos niyong mabuti yung mga lawful duties niyo kasi hindi yan pwedeng pumantay sa Panginoong Hesus. So nakita po natin the call, that is the element of discipleship. Then nakita natin yung timetable ng discipleship. We understood that. Kaya pansinin niyo po yung mga matsatsagan yung mga life group leader, keep on collating and collating and collating you. Di ko alam sa English. Keep on persuading you, keep on compelling you. Di ba? No? Talagang tuloy-tuloy silang namimilit. Dahil naniniwala talaga siguro yan, ligtas ka. Kasi ako, pag hindi na ako naniniwala na ang tao hindi ligtas, di dyan ka na. Kasi hindi naman ikaw ang pinapadisciple sa akin. Ang pinapadisciple ni Jesus ay yung mga
iniligtas ni Jesus. Tandaan niyo po yun. Ano yung ligtas? Merong siyang genuine conviction from the Spirit of God. Hindi po yung nag-a-attend lang. Just a genuine conviction that he had that kind of spirit already to obey the Lord. And that is what we call the element. Dalangin ko po na sana sa umagang ito maliwanag. Tinawag ka sa kaligtasan, tinawag ka sa pagdidisipulo. Tinawag ka sa pagdidisipulo, tinawag ka sa kaligtasan, tinawag ka sa pagsunod ng ano? Ng panghabang buhay. Treat it a lifetime obedience. Huwag mong i-treat it na mayroong duration. Tapos, huwag mong i-treat it na ito'y may okasyon lang. Huwag mong i-treat ito ay seasonal lang. Mahilig tayo sa ganyan, occasional, seasonal, circumstantial. Hindi po ganun. It's all lifetime. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nainip siya, sabihin mo, lifetime. Ibig sabihin, buong buhay mo yon. Ngayon, tingnan natin the third element. Kaya dalayan ko ng pagpapala na intindihan natin bakit merong Kristyanismo na katulad nito. Of course, tingnan natin yung pangatlo, the standard of discipleship. Ano nga ba yung qualification? Barometer. Ngayon po, ang standard ng discipleship ay pagdalo. Ligtas ako, dadalo ako. Sa panahon ni Jesus, ang mga ligtas, dinidisciple. Dapat sa panahon natin. Kaya nung i-disciples po sila, ito po, nang ipasok nila ang discipleship, look at what happened in John 6:6. Po yung sinasabi ko kanina. Mula rooy marami sa kanya mga lagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Hello, hello, hello. Makinig po kayo mabuti. Hello. Makinig kayo mabuti. Pinag-usapan po natin si Jesus. Si Jesus, kahit Jesus na, may tumatalikod sa kanya. Eh si Pastor Robert pa kaya? Jesus na yun eh. Di po ba? Sabi dyan, mula nooy marami sa kanyang mga alagad. Siguro, alagad lang niya. Hindi talaga pang lifetime. Ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. The standard was just too high. What was required was too demanding pag si Jesus nang kaharap. Alam niyo po, mataas ang standard, masyadong demanding ang standard ng Panginoon. Ngayon kaya, pinabababaw na yan kaya puro mabababaw ang mga Kristiyano. Now, in the text before us, we have three illustrations of following Christ Jesus. The word follow appears in each one of them. Lumitaw yon sa bawat isa. 2 times would be the disciple came up and declared that they will follow, and the middle one, Jesus, as one to follow. Again, as I always in the present imperative po yan, ongoing and for lifetime. He's asking for the rest of his life, calling for the fullest devotion for permanent following. Permanente pong pagsunod ang inihingi ni Jesus sa kanila. It's not an event, it is the rest of your life, my life. Kaya, dito makikita natin, do you remember our very important study of chapter 9, verse 23? Sabi po niya dyan, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya. Okay? Ito pong hindi natin makuha-kuha. Itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan ang standard. Sabi niya dyan, denying yourself and following Christ. Limutin ang sarili, yan yung unang standard. At sumunod kay Kristo Jesus. Hanggat ang isang ligtas, hindi dumarating na kakayanin ng paminsan-minsan hanggang magtuluyan na limutin ang kanyang sarili just for the sake of obeying Christ, that saved person, hindi siya madidisciple. Kaya ang unang requirement, be obedient, denying yourself. That's what Jesus said in His true invitation into the kingdom. When we call people to salvation, we are calling them to self-denial. Kapag ang Diyos nagliligtas, nagtatawag siya ng self-denial sa mga ligtas. Kapag tinatawag ang tao sa kaligtasan, tinatawag sila sa pagtatakwil ng kanilang sarili. That's equal.
Ginamit po dyan, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny. Ginamit po yung salitang deny. Eh ngayon, kasi uso yung entitlement. Pag sinabi entitlement, kailan meron ako nyo, kailan ako ito ganito ako. I was reminded again of the word used here for deny. It was a word that means to refuse to associate with. Nire-refuse mo na ito'y sa'yo, makasama ka dito, deny. And Jesus saying, if you want to come after me, you have to come to the point where you refuse to associate any longer with the person that you are. I-refuse mo talaga. Hindi mo na ipagpipilitan ng sarili mo. Yan ang ibig sabihin ni Jesus ng deny. At that point, when Jesus says to you, I am asking for a whole life commitment. This is a whole life commitment. That's why sinabi natin kanina, a lifetime commitment. You're in the position to make the response because you just abandon yourself completely. That's the first half. And now, sabi niya, you're ready to embrace the Lordship of Christ with unswerving loyalty and unhindered devotion. Ang tawag po ron, denying oneself. May I take you directly? Bakit hirap kayong magpa-disciple? Kasi walang self-denial. Yan po ang reason. Kasi yan talagang standard Self-denial. Lagi mong binibigyan ng katwiran yung sarili mong gagawin, yung sarili mong panahon, yung sarili mong gusto. No? Yun lagi ang ire-raise mo. Kaya napakahirap mong imbitahan sa pagdidisipulo. The key is self-denial. Yung iba, kaya hirap kayong magpastor. Kasi gusto nyo, meron pa kayong ibang gagawin. Gusto mong pagpastor pero gusto mo rin magnegosyo. Kaya hirap ka magpastor. Gusto po lang magpastor, ba't di ka mag full time? Tingnan mo, kung bubuhayin at papatayin ka ng Diyos dyan. Diba? Self-denial. Ganun talaga So yun yung una. Mga kapatid, saan tayo nagkakahirapan? Sa discipleship. Self-denial. Kasi sabi ni Jesus, limutin ang sarili. Pangalawa, dalayan ko po ng biyaya, kayanin natin yan. So this is a hard message. Let's understand discipleship. Maraming hindi kasi nakakaintindi. Hindi ko alam kung hindi talaga naipaintindi ng ibang life group leader. Pangalawa, tinatawag ang mga makasalanan sa kaligtasan upang magkaroon ng lifestyle of obedience sa Panginoong Yesus. No? Lifestyle of denial and a lifestyle of obedience. Hindi tayo tinawag para maligtas lang, kundi ang magkaroon masunuring pamumuhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo tinawag upang sumunod sa sarili mo lang gusto. Hindi po tayo tinawag upang sumunod sa sarili mong ambisyon. Hindi tayo tinawag upang sumunod sa sarili mong goals at mga layunin sa buhay. Doesn't make sense like that. Hindi ganoon ang totoong Kristyanismo. True Christianity is not seasonal. It's not even Sunday. It's a way of life. Yan ay paraang pamumuhay. Kahit saan ka, dapat Kristiyano ka, disciple ka. It is following Jesus all the time in a joyous self-denial. It is that willingness to deny yourself, take up your cross, that is, deny yourself to the degree of it might cost your own life and follow Jesus. Parang pag si Jesus ang nag-share ng salvation, parang napakahirap maligtas. Hindi kagaya ngayon. Tanggapin mo lang. No? Pakiramdaman mo sa iyong damdamin. The condition of salvation are set by the Lord Himself. Well, in fact, it's amazing how many people Jesus had conversation with and He put a barrier up between them and salvation. No? Hindi po madali. It wasn't easy to get saved if you were talking to Jesus. Sa Tagalog, kung si Jesus ang kausap ng tao, hindi madali ang kaligtasan. Nakita nyo? Ang mga sagot niya, walang drama. Talaga, basahin niyo po yung gospel niyo. Di po ba?
Biruin mong kausap niya si Nicodemo. Kailangan mo, Nicodemo, na may panganak na muli. Kung ikaw, Nicodemo, hindi ka mahirapan mag-isip. Di ba nahirapan siya mag-isip? Anong nahirapan? Paano ako papasok sa tiyan ng laki-laki ko na to? Ang hirap talaga, naintindihan, no? Si Jesus, hindi niya dinadala ang tao sa superficial response sa Kanya. Alam niyo po yun? Kahit yung mga naniwala sa Kanya, hindi niya sinabing madali. Kaya kalimutan niyo po ang madaling Kristyanismo. Lagi niyang sinasabi ang makasalanang hadlang, pagtatakwil ng sarili, pagpasan ng cross, at willing to give up everything you have. Yan ang sinasabi niya. Kaya kung mahalaga sa iyo si Kristo at sapat sa iyo, then masaya ka na tanggapin siya dapat anumang kondisyon na kanyang ihilingin sa iyo. The reason you're willing to pay the high cost is because the infinite value. Kasi dapat masukat mo. At ang dahilan kung bakit handa kang magbayad ng mataas na halaga dahil sa walang hanggang halaga na alam mo na nasa iyo. Yan ang mahirap. Hindi natin alam sukatin. Ano ba talaga ang ultimate na mahalaga? And these are the eternal things. Kaya lang minsan hindi nababago yun sa puso natin. Alam natin mahalaga yung bagay-bagay, mahalaga yung mga gagawin. Higit pa sa Diyos. Kaya ganun natin tinatrato ang Panginoon. Hindi po siya ganun. And that is the standard of the Lord. Ngayon, bakit hirap? Punta tayo sa application side. And the last point that I have is the application point. Tingnan natin yung barriers. The barriers on discipleship. Ano ba yung sumasagabal sa pagiging disipulo? May sagabal ba? Yes. Kahit saan sa kanya. Kanina may tumalikod eh. Di ba? Nabasin natin? May tumalikod. Merong ayaw. Anong sagabal? Hindi naman tayo binabawalan. Kaya lang, minsan pumupunta talaga, ayaw nyo na lang. Sigurado kapag ayaw mo at hindi ka na disciple, may sumagabal. Di ba? Meron. Meron. Look at in Matthew 8 verse 19. Kuha ko ng ibang talata. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Same with this verse kanina sa Lucas. Verse 20. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat. Ganda na sagot, no? Parang kung kayo sasagutin, ba't ganyan naman? Baka niya na yung masagot. Mimwa kayo, magagalit ka, ganda na masugubat. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan ang pagpahingahan ng anak ng tao. Sinabi niya, alam mo ba, wala man lang matulugan, lang tinutuluyan, lang bahay. Verse 21, isa man sa mga lagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako at paglibing aking ama? 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. 61, may isa pang nagsabi in Lucas 9:61, sa kanyang pagsunod, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit ayahan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa karya ng Diyos. Alam niyo po, sa dulo ng istorya o tagpong iyon, sa mga tagpo pong iyon, umalis at tumalikod lahat, hindi nila kinaya. Ito pong tatlong to, pag tinuloy niyo istorya, meron pang isang mayaman dyan, di ba? Yung binatang mayaman. Hindi ko po na tinagdag. Itong tatlong to, sa dulo ng istorya, o tagpong yun, umalis o tumalikod silang lahat, hindi nila kinaya ang discipleship. Ba't hindi nila kinaya? Anong barriers? Baka mamaya, sana hindi ito yung maging barriers natin. Pero meron lang tatlong common barriers. Sino man sa kanila nag-affirm ng kanilang commitment? Wala. Sino man sa kanila walang naging positibong tugon sa sinabi ng Panginoong Hesus? They never responded positively. So here you might say that Jesus had three evangelistic prospects. He set condition that caused each of them to walk away without eternal life. Umalis po yung tatlo na yun without eternal life. Kaya dito maaari mong sabihin na si Jesus ay may tatlong prospect. Ayan, nagtakda ng mga kondisyon na sa naging sanhi ng bawat isa sa kanila na lumayo ng walang buhay na walang hanggaan.
Because he told them, in verse 23, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailang itakwil niya ang kanyang sarili. And these are the barriers. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tatlo ang sinabi ni Jesus. Self-denial, self-sacrifice ang standard, at self-submission. Diyan nahirap na po ang tao. Kaya kung hindi mo kakayanin yan, hindi mo kakayanin ang discipleship. Kung wala kang self-denial, kung hindi ka handang magsakripisyo, at kung hindi ka handang magsumunod at magpasakop, hindi ka papasok sa life of discipleship. Let me take it. Ano yung detalye? Ano yung details nila? Ano mang barriers na makikita dito? Una, ang sinabi ng unang gusto ko sumunod kahit saan ako pumunta, material comforts. Diba? Isang dahilan bakit hindi ka madidisciple dahil langung-langu ka at lasing na lasing ka na gusto mong sa material comfort. Gusto mong nakahiga sa bahay. Gusto mong hindi ka nabala. Gusto mong kumikita ng marami at hindi nababawasan. Ang tawag po dyan ay material comforts. Pangalawa na nakalagay dyan, makikita natin, when we talk about material comforts, sabi po dyan, balikan ko lang yung verse sa material comforts. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, tingnan niyo po, comfort ang kadang sinabi niya. Comfort. Dahil lang, si Jesus kasi all-knowing yan di ba? Alam niya, may magandang bahay to, may magandang tiran, may magandang higaan. Nasa komportabling buhay itong boy na to Alam mo, ikaw, komportable ka. All-knowing si Jesus. Kaya di nyo mapasin ganun ang sinagot niya. Ito sinagot niya. Against comfort. Sabi ni Jesus in verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao, ako, walang sariling tahanan. Ngayon, susunod ka sa akin? Hindi ka hihiga sa kama mo. Hindi ka mag-aircon sa kwarto mo. Material comfort. Di po ba? Barrier. Kaya kapag hindi natin naingatan ang materialidad ng mundong ito, yan ang ahadlang sa pagiging disipulo mo. Material comforts. I just want you to know something. Jesus knew this man because he's omniscient God. Jesus knew this man had a desire for comfort, personal ease. And so he went right to the issue. Kaya tumbok, ganun siya sumagot. Tinumbok niya agad yung issue ng buhay niya. Komportable siya. Hindi yan makakapag-self-denial. Mga kapatid, hanggat hindi natatalo sa buhay ng isang tao Kristiyano ang material comfort, hindi siya papasa sa discipleship. Totoo po yan. Totoo. Dahil yan ang sinasabi sa kwento ni Jesus ngayon sa umagang ito. Ikaw, kung babalikan natin, ano panalo sa'yo? Comfort or discomfort? Sa pagdidisciple kasi punong-puno ng discomfort. Kaya yun agad ang tinira ni Jesus sa gustong sumunod sa Kanya. Pangalawa, di po ba? Material comforts, material possession. Sabi niya kanina sa verse 59, sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, ayaan lang po muna ninyong ipapalibig ko ang aking ama. Then in verse 60, ayaan mong patayin magpalibig sa kanilang mga patay. Ngunit, tingnan niyo po, binanggit doon sa dulo, ngunit tumayo ka. Sabi niya dyan, sabi niya, at ipayag mo tungkol sa pag-ari ng Diyos. Sabi niya, hayaan mo mga patay ang magpalibing. So dito po, hanggat ang tao hindi natatalo sa buhay ng isang tao Kristiyano ang material relationship, hindi po siya, or material possession, hindi po siya magpapadisciple. Then in verse 61, may isa nagsabi sa kanya, Panginoon, susunod po ko sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan mo niyo magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Alam niyo po po dito, ano naman dito ngayon? Material relationship. Material comforts, material relationship, and material possession. Yan po ang naging barrier.
Sabi ni Jesus dito, sumagot siya, in other statement, paraphrase ko po, you can have a divided heart. You can be Mr. or Miss facing both ways. Hindi pwedeng dalawa. Hindi maaaring ang hating puso. Hindi maaaring maging Mr. facing both ways. Well, hindi man sinabi din ni Talia, paano tumugon ang tatlong ito? But pretty obvious, they left Christ to hold on to their earthly loves. Tumalikod at tinalikuran nila sa Isus at in-embrace yung kanilang mahal sa mundong ito. Material comforts, material relationship, tsaka material possessions. Kaya sabi sa Matthew 13:44, ang karya ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon. Pakinggan niyo po ito. Sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. May I say it with this parable, yung tinatawag nating kayamanang nakabaon sa bukid, si Jesus po yan. The pearl of the great price. What a decision. The pride, sabi nga, the pearl of a great price is available for those who want it. Sabi niya, nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. This is about the kingdom of God. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ariaran upang bilhin ang bukid na yon. And this is the figure. Nang masumpungan niya, ano yon? Nahukay niya ang kayamanang yon, which is Jesus. Ang ginawa ng taong yon, ibinentang lahat. Self-denial. Walang material possession na hadlang sa kanya. For what? For the kingdom of God. Sino po ang kingdom of God? It's Jesus. Ang perlas na may malaking mahalaga ay para lamang sa nagbebenta ng lahat. Diba sabi kanina, nakahukay siya ng perlas. Ito'y para lamang sa mga nagbebenta ng lahat ang makakaabig ng perlas na yan na walang hanggan. The treasure hidden in the field is available for those who sell all. Ang kayamanan na nakatago sa bukid ay available lamang sa mga nagbebenta ng lahat. Ganyan ang mga ligtas na tumutungo sa pagiging alagad ni Kristo. Mga kapatid, let me sum it up and end. Napakadali pong intindihin. Lahat ng Kristiyano dito say amen. Lahat ng ligtas say amen. Of course. Tinawag ka ng Diyos sa kanyang kingdom. Yan po yung una. May calling ka. Definitely. That's why ligtas ka. Then second, may timeline yan. Hindi ka tinawag nung isang araw. Tinawag ka sa buong araw ng buhay mo. Sa buong mga araw ng buhay mo. Walang hindi na araw na hindi ka tinawag ng Panginoon. That is the timeline. A lifetime timeline. And then of course the standard. May standard kapatid. Huwag kang nagugulat. Huwag kang naiilang. Ano ang standard? Self-denial. Deny yourself. Sabi niya kanina to. Carry your cross and follow me. Imutin ng sarili, pasanin ng cross at sumunod kay Jesus. Pag pinulay mo, hindi ganun kadali. Pero yun ang sinasabi ni Kristo. Kaya yung iba, hindi talaga nagtutuloy sa disciple ang madini-disciple kasi puro pang madalian ang gusto nyong iparinig. Kaya ngayon po, hindi na po madadalian, naririnig nyo sa akin when we talk about this. And of course, the barriers. Kaya hindi ka makasunod, may tatlong hadlang. The material possession, the material relationship, and the material comforts. Ngayon, ako ba nagpapadisipulo? Well, you can assess. So bago po tayo manalangin mga kapatid, dalhin niyo po mensaheng ito, magbulay kayo. This is all the words of Christ. Not just the time, not just this time. All the time, this is the word of the Lord.
the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes. Pwede po tayong lahat ay tumingin let's reflect with this message of the words. Well, wala naman pong duda, maaaring tayong lahat ngayon dito ay ligtas. Tinawag sa kaligtasan. But that call never stop in salvation. That call, nagtutuloy po yan sa pagdidisciple. Mga kapatid, habang nakapikit ka, anong problema sa iyo ng discipleship? Kasi si Jesus wala namang problema sa discipleship. Maaaring meron kang problema sa amin sa pagdidisciple. Masyado kaming mapait, masyado kaming pabebe. Nakita naman natin Jesus. Mabigat po talaga ang pagdidisciple. Self-denial, personal sacrifices, and full-fledged obedience ang standard. Healing in our life, the material comforts. Healing in our lives, the material relationship. And healing in our lives, the material possessions. Yan po talaga eh. Wala naman po ibang nabasa sa Biblia na hindi ganyan ang standard. That's why iilan siguro ang tumatagal at iilan na nagpapatuloy. Pero maniwala ka kapatid, lahat tayo gusto ng Diyos magpatuloy. I will give you a moment right after I speak. Ikaw ang magsalita sa Diyos. Ang topic ninyo ay discipleship. Sige, this is your time. Magsalita ka sa Kanya. Pabayaan. Later, marinig mo siya. Maliwanag na aral ang binibigay mo po sa amin so that hindi po kami ma-misled, hindi kami maligaw sa katotohanan. Na ang agenda mo po sa mga buhay namin ay magiging alagad mo. Ibig sabihin, isang uri na kung saan hindi ang sarili ang prevailing. Hindi ang comforts ang prevailing. Kundi isang alagad na marunong lumimot sa sarili, marunong magsakripisyo at merong full-fledged obedience. Panginoong naming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, walang sino mang tao na sa kanyang sarili kakayanin ang ganitong uri ng tawag mo. Kakayanin po
sa biyayang ipagkakaloob mo sa amin. That's why this morning, Lord, I pray by your grace, pagkalooban po kami ng tunay na lakas upang magawa ito. Tunay na pagsunod, tunay na pakikipisan ng Espiritong Banal upang taglayin namin ang kalakasan na magawa namin yung self-denial, magkaroon kami ng willingness to sacrifice, and magkaroon kami ng full-fledged obedience sa iyo. Hindi po ito imposible. Lagi po itong posible mula sa iyo. Kaya dalangin ko po ng biyaya at pagpapala, ito ang maghari sa amin, ang kalakasang nanggagaling sa iyo, para magawa po namin itong hindi madali na tawag ng pagiging disciple. Pinagpapala ko pong lahat, O Diyos. Ito pong aking dalangin at panalangin naming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Good morning po muli sa bawat isa. Good morning. Tunay nga po sa buhay natin, sa pagbabalik po natin ang tithes and offering. Ano po ba ang nagiging hadlang kung bakit po hindi po natin naibigay kay Lord para kay Lord? Nawa, naliwanagan na po tayo, no? Sa pagbibigay, nandun po yung sacrifice talaga. Nandun po talaga yung pagsunod natin. Dahil nga po, tuloy-tuloy po yung utos ng Lord. Tunay nga, tuloy-tuloy din po yung ating pagsunod po sa kanyang mga kautusan. May standard po talaga sa pagbibigay. Ibigay po natin yung 10 bahagi ng ating pong kinikita, ang ating po yung mga offering. Sige po, tayo po ay tumayo, patuloy po nating pasalamatan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga pagpapala sa atin. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita naming narinig sa umagang ito. Salamat po, Lord. Tunay po bilang isang disciple, God, walang tigil po yung utos mo ito, Diyos, sa amin. Kaya, Lord, hindi po kami magsasawang sumunod sa iyong mga kautusan dahil po ito yung nais niyo po sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, maging o Diyos, sa aming pagbabalik ng aming tithes and offering. Tulungan mo po kami na magawa po namin ang bagay na ito, na maging obedient po kami, Lord, sa lahat ng bagay, Lord. Salamat po sapagkat yung pagpapala mo po, O Diyos, ay hindi po natitigil sa pagbibigay mo po sa amin, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa buhay po namin. Isa pa, Panginoong Diyos, bless mo po ang bawat tithes and offering na ito, Lord God. Maging ang iyong mga anak, Lord, na patuloy po na nagbabalik po ng kanilang tithes and offering. Bless mo po ang kanilang mga buhay. Maging, O Diyos, ang hindi pa po nakakasunod, Lord, patuloy na po, Lord, na iparanas mo po, Lord God, sa kanila kung gaano ka po kabuti, Lord, sa bawat buhay namin. Thank you, Jesus. Bless mo po, Lord God, ang buong linggo namin, patuloy na pagpapalang, pag-iingat, at protection mo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pa po tayong lahat ay tumayo. Ating pong ibalik ang lahat ng papuri at paglulahati sa ating Panginoong Hesus. Sa'yo'y
biyaya ng Amang Diyos makapangyarihan sa ating lahat. Kaya ninanais niya yung best life para sa atin. And that is a disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya ginusto niya na isugo ang kanyang anak upang maghari sa atin. Dahil sa ganon ay magaganap ang pagiging alagad natin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isinugo ang Espiritong Banal upang mangyari, ganapin at isakatuparan ang paggawa ng alagad sa buhay natin. Kaya sa umagang ito naway ma-enjoy natin ang ginagawa ng Diyos sa pagdidisipulo sa atin upang sa gayon matamasa natin ang isang uri ng buhay na hindi lang pinangarap ng Diyos, pinlano at ginagawa ng Diyos para sa atin. Kapayapaan, pag-ibig at kagalakan ay taglayin natin lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.